Kaya po, Panginoon, Your name is greatly to be praised, Lord. Narapat ka, Panginoon, ang pagsamba namin. Narapat ka, Panginoon, ang aming paglilingkod. Narapat ka, Panginoon, ang pagkalugan ng aming mga buhay. And yes, Lord, salamat, Panginoon, sa privilege na we can worship you freely. Thank you, Lord God, sa privilege that we can come boldly sa iyong presensya. At dahil, Panginoon, sa iyong biyaya. At dahil sa iyong pag-ibig sa amin, maraming binagtan nyo na gawin ng kapilan. Iniwan natin si Jesus natin, Panginoon, hindi ko pagkaklas. We, Lord, as we come to your word, Panginoon, kayo, Diyos, ang magpala sa pangalan ng salita. Kasihan nyo ang iyong likod, ang iyong Santong Espiritu. At makaranas kami, Panginoon, ang iyong pag-uusap. At naging kami ito, takahin kami ito patuloy pagkapanga sa iyo sa pagsunod sa iyong kalooban. Kaya, Lord, ang magpala sa gawain ito. At dahil namin ang pag-iingat nyo sa buhay ng bawat isa na ito. Kaya din sa mga mahal namin sa buhay, hindi namin kapiling sa oras ng ito. Sa nagkakatiwala pong lahat, maging anumang kabigatan na meron po kaming pasanin. Bigay doon, gusto yung Lord, at ipangyarin niyo ang kalooban. So we ask, Lord, in Jesus' name, pagkakabing sa amin. Amen. Di ba, tumayin natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 17. Yan yung pamagatan ko po ang mensaheng ito na they were noble. They were noble. Gawa, kabanatang 17, mga bilang 10 hanggang 12. Acts chapter 17, 10 to 12. Nang gabi rin yun ay pinapunta ng mga kapatid sila Pablo at Silas sa Berea. Pagdating doon, sila ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Sumampalatayang maraming Hudyo roon, gayon din ang mga Greko, pawang mga lalaki at mga babaeng kilala sa lipunan. Ang Diyos po magpala ng kanyang salita sa ating mga puso isip. Ito ay second midweek para sa ating pong tema, The Acts of the Church. Ang binasa po natin ay ang pagpunta ni Pablo at Silas as missionary sa Berea. Again, sabi sa verse 10, ng gabi rin iyon ay pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea. And then, sa verse 11, kung saan ito po ako mag-focus, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Verse 11 tells us na open-minded o bukas ang isip, noble ang mga Hudyo na taga Berea at inumpara ni San Lucas sa sumulat ng aklat ng mga gawa sa mga Hudyo sa Thessalonica. Kung saan bago pumunta si Pablo at si Silas sa Berea, sila ay nagaling sa
Thessalonica. Kaya yung basahin po natin sa verse 1 to 4. Dumaan sina Pablo at Silas sa Amphipolis at Apollonia hanggang sa makarating sa Thessalonica. Sa lungsod na ito ay may sinagoga ang mga Hudyo at ayon sa kinaugalian ni Pablo, siya'y pumasok doon sa loob ng 3 magkakasunod na araw ng pamamahinga. Siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila. Mula sa kasulatan, ipinaliwanag niya at pinatunayan na kinakailangan magdusa ang Kristo at muling mabuhay. Sinabi niya, ang Jesus na ito na pinapahayag ko sa inyo ay ang Kristo. Naniwala at naikayat na sumama kina Pablo at Silas ang ilan sa kanila, gayon din ang maraming kababaihan kinikilala sa lungsod at ang napakaraming deboto Griego. So hindi lamang po mga Hudyo sa sumampalataya, kundi maraming kababaihan no, nakilala sa lungsod, sa Thessalonica, probably no, sila ay may mga katayuan sa buhay, mataas ang estado, at mga deboto Griego. No, ibig ko sabihin po, mga tumutukoy po sa mga Griego, no, so yung mga Gentile na na-convert sa Judaism na naging mga mananampalataya ng gospel o naging mga Christian. Yes, may mga sumampalataya, meron ding mga hindi sumampalataya. In fact, gumawa pa sila ng kaguluhan. Mababasa natin sa verse 5 to 10. Dahilan, o isa sa mga dahilan kung bakit po from Thessalonica ay pumunta sa Berea sina Pablo at doon ay nagpatuloy sa pangangaral ng mabuting balita. So verse 12, sumampalataya maraming Hudyo roon, gayon din ng mga Griego, pawang mga lalaki, mga babaeng kilala sa lipunan. So, may mga katayuan, may mga estado sa buhay ang mga sumampalataya sa pangangaral po ni Pablo. So, verse 13, subalit nagbabalitaan ng mga Hudyo sa Thessalonica na ipinapangaral din ni Pablo sa Berea ang salita ng Diyos, sila'y nagpunta roon at sinusulat ang taong bayan upang gumawa ng gulo. Over and over again, makikita natin sa Book of Acts, pagkatapos mangaral ng mga alagad, meron mga sumampalataya, meron din hindi sumampalataya. At meron pa, hindi lang sumampalataya, kundi gumawa pa sila ng kaguluhan o pag-uusi. So here, makikita po natin, no, sa panahon po ng first century church, no, merong pong threat ng pag-uusi. Kapag ikaw ay nangaral, sumampalataya sa mabuting balita. In our time, or in our nation, hindi pangamba ng pag-uusi na bumahag lang sa Kristiyano para magbahagi ng mabuting balita. Kung hindi ka ba o takot, worse ay hindi alam kung ano ang ibabahagi. If not hindi alam kung paano ibabahagi, worse is hindi pa talaga nauunawaan ng gospel. Kaya hindi ito maibahagi. Again, no, sa first century church, ang pangamba nila is not, no, takot silang mangaral. Ang pangamba nila is not na hindi nila nauunawaan ng gospel, kaya wala silang boldness ipangaral. Nauunawaan nila, matindi ang kanilang conviction, why, no, kahit merong threat na pag-uusi, nandun ang kanilang pagnanais na ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya naman makita natin, no, from 3,000 na sumampalataya sa chapter 2, and then 5,000 sumampalataya sa chapter 4, sa chapter 5, sabi sa verse 14, parami ng mga lalaki at babae na sumampalataya sa kabila ng mga pag-uusig. Sa chapter 6, verse 7, nag-read, patuloy na lumaga na pasalita ng Diyos at dumaming mga alagad sa Jerusalem at maraming paring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Again, no, nangyayari na dito ang pag-uusi, pero lumalaganap. Sino ang nagpapalaganap? Ngayon po natin yung chapter 8, verse 4. Aklat ng mga gawa, chapter 8, verse 4. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkamatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Bakit sila nagkawatak-watak? Basahin natin verse 1 to 3, no, dahil sa pag-uusik sa kanila. So tingnan niyo po, no, yung boldness ng mga mananampalataya noon na ibahagi ang mabuting balita. Very bold because they know what they will share, they know what they believe, at kahit, no, merong banta ng pag-uusig,
nandun yung kanilang pagpapalaganap ng mabuti balita. Remember kung gaano last Sunday, I shared about kung gaano po nag-devote ang mga mananampalataya sa turo sa aral ng mga apostol. Kaya naman, kahit nagkawatak-watak sila dahil sa pag-uusig, no? Kaya alam nila yung mabuting balita dahil nga nilaan nila ang kanilang sarili, no? They devote their life sa aral ng mga apostol. So kahit na nagkawatak-watak sila, nalayo sila sa mga apostol, it's okay. We know already the gospel. And ginahagi nila ito sa marami. Again, let's compare yung mga professing believer sa ating panahon. I suspect may mga believers sa ating panahon, yes, song leaders sila, instrumentalist sila, members sila ng worship team, pero they don't understand what the gospel is. I suspect, no, merong mga Sunday school teachers, no, the children ministry, pero they don't know really what the gospel is. I hope sa ating iglesia, sa ating church, ay wala ganun. I do believe may gano'n. May mga professing believer, pero hindi talaga nila nauunawaan what is the gospel. And so, hindi lang sila takot kung ipangaral, no? Dahil nananamba sila, baka mali ang kanilang message, umatanong sila about the gospel, hindi nila alam. Pero itong mga mananampalataya sa first century church, iniwanan na sila, no? Nagkawatak-watak sila dahil sa pag-uusig, nalayo sila sa mga apostol, hindi sila naawat na ibahagi ang mabuting balita. Kasi alam nila ang mabuting balita. By heart, by mind, by conviction. Now, going back to verse 11, sabi ko nga dito tayo magpo-focus, mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga-roon kaysa sa mga Hudyong taga-Thessalonica. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Again, mas bukas ang isip ng mga Hudyo sa Berea. Mas bukas ang kanilang puso, kanilang isip sa pangangaral ng salita ng Diyos. May pananabik silang nakinig sa mga paliwanag ni Pablo. Pag-isipat nga yung katabi mo, ano sabi kaya yan makinig? Ang pangangaral ng salita ng Diyos. May pananabik, no? May pagkakuha, may pagnanais. I gusto kong makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ganito yung mga mananampalataya sa Berea. Bukas ang isip nila, may pananabik sila na makinig sa paliwanag ni Pablo. May imagine, no, siguro habang si Pablo ay nangangaral, talagang siguro talaga yung kanilang attention, talagang kanilang mga mata, kanilang tainga ay nakapokus kay Pablo. Siguro walang nagkakalagitan, no, na kalimutin nakikinig ako. No? Hindi katulad sa panahon natin, pag nagsimula na pumakit yung pasto, simula nung malagay siya at katabi. Ako po, nung nag-aaral ako sa seminary, ayaw ko, na pag nagsimula na mag-lecture yung teacher, may magpipito sa amin katabi. Una-una, dahil nabato na ako ng eraser, nung ako nasa high school. Pangalawa ko, hello, nagbabayad tayo, we want to learn here, tapos kwento ka ng kwento. Ay, kwento pa yung sino pang kwento ng ibang tao. So, I can imagine no, kung paano nakikinig itong mga mananampalataya sa pagpapaliwanag ni Pablo. Nakikinig sila intentionally, no? Marami, I don't know, no? Baka meron kasi silang notes. No? But yes, palagay ko, very extra challenge kung ikukumpara sa ating panahon. Na sa ating panahon, halimbawa po, no, ang Bible nila, mamaya babasahin natin, and try to imagine po, no, dahil 1560, bago nag-1560 lang, no, nagkaroon ng printed Bible. May nahati-hati na siya sa chapters, no, na may verses na siya. So, 1560. So, this time, walang gano'n. No, unlike now in our time, very, very comfortable tayo. Pero, let's look at, no, kung paano po sila nagbabasa po. Halimbawa, sa Luke chapter 4, I will just read this, no.
Hindi ko natin papaliwanag. I just want you to see, no, to imagine kung paano po sila nagtitipon-tipon, no, paano sila nagbabasa ng Biblia o ng salita ng Panginoon. Verse 16 ng chapter 4 ng Lucas. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. No, ang sinagoga ay kumbaga pinakakapilya, literal na kahulugan ng sinagoga ay gathering. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong pinasulatan ng ganito. Maraming isipin natin, binigay, kinabot sa kanya, binasa. No, tanong tayo sa verse 20, dahil parang medyo marami pa akong sasabihin. Verse 20, inirolyo niya ang kasulatan. So, naka-scroll. Okay? Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat, at siya'y naupo, nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga, at sinabi niya sa kanila, ang kasulatan ito na inyong narinig ay natupad ngayon. In other words, talagang isa lang ang kopya, walang mga kopya, walang mga hawak na Bible, yung mga naroon para makinig. Kundi yung lamang magbabasa, mangangaral ng salita ng Panginoon. Marami nakapanood na kayo ng mga video sa YouTube kung saan, bawa ko sa China, meron isang video pinakita na first time nilang makahawak ng Bible, nag-iiyakan sila. Dahil maraming taon na silang Christian, first time lang nila makahawak ng Bible dahil doon, kung bawal na bawal ng Bible, no? Talaga naman pag nakakuha sila ng isang Bible, ang ginagawa nila, kopyahan na lang. Kakanya-kanyang kopya dahil hindi mo pwede mag-produce ng maraming Bible dahil mas nakakaw makita, mapansin. At ang iba talagang minememorize pa nila, no? Dahil wala silang hawak na sarili nilang Biblia. Makakabasa po kayo mga kapanood niyan, i-type nila yung open doors, ang daming video na nagpapakita ng mga underground na churches, no, sa China. Okay, sabihin nyo, Pastor, open naman sa China. Open, no, sa mga syudad, open, pero may restriction. Pwede kayong mangaral, pero bawal ito. Bawal ito. Kailangan lang ituro lang ninyo kung ano yung turo ng Bible about pagpapamilya, paano sumunod sa gobyerno, pero lang ito, pwede lang ito. May restriction, may limit. In our country, sa ating panahon, libre ang Bible, pero hindi pa mabasa. At minsan hindi pa madala. Spoiled na spoiled ang mga mananampalataya sa ating bansa. Gusto pa may PowerPoint, gusto pa yung PowerPoint, may gumagalaw-galaw. Kailangan magandang presentation. May music backgrounds, may lights. Ikumpara natin sa first century church, napakasimple. Pero tatayo babasa, bubuksan yung scroll, magbabasa, and then magpapaliwanag. Ganun kasimple. Sa ating panahon, ay, bakit ganyan lang? Dapat mayroong music, dapat mayroong lights, dapat may aircon, dapat may ganito, dapat may ganyan. Pero sila, ang sabi ng Bible, remember, araw-araw dinadagdag na po ng mga naligtas. Pero napakasimple lang ang kanilang gawain. Sa ating panahon, para baga ang worship ay kantahan, then ang preaching ay palipas oras. Again, sa verse 11, bukas ang isip nila, may pananabik silang makinig, ano pa po, sabi ko sa bandang dulo, at sinasaliksik nila araw-araw ang mga kasulatan upang tignan kung totoo nga ang sinasabi niya. Hindi niyo po itong mga Berean believer, no? Pagkatapos nilang makinig kay Pablo, meron silang assignment. They go home and they do their homework. Tignan nga natin sa banal na kasulatan, itinuro sa atin ni Pablo. Parang talaga nga totoo yung sinabi ni Pablo. Ano ang pinagbabasihan nila kung totoo yung sinasabi ni Pablo? Banal na kasulatan. Sa ating panahon, tila ang pakikinig sa salita ng Panginoon ay nababase na lang sa personalidad. Ngayon, kapag nasigaw yan, hindi na pakinggan. Ngayon, kapag gwapo yung nagsasalita yan, pakinggan natin. Pag marami yung followers, pakinggan natin. Yung mga Berean believer, I'm not saying na hindi mahalaga na kilala natin yung personalidad ng nangangaral. Pero pangunahin dapat natin dahilan for us to believe, kung ito tinuturo niya, is that
naaayon ba ito sa salita ng Diyos? Naaayon ba ito sa kasulatan? For sure, no, yung mga Berean believer, hindi lang nila narinig first time si Paul. I mean, the first time is, no, na hindi nila kilala si Paul. They knew Paul, for sure. Dahil kalat na kalat ang pangalan ni Paul, testimony ni Paul, no, kalat na kalat, no, na marami siyang naakay sa mabuting balita. So for sure, alam nila, kilala nila si Paul. Pero for Berean believer, opo, Paul, kinikilala ka namin apostol, opo, Paul, marami ka ng marami ng sumampalataya sa mabuting balita dahil sa pangangaral ninyo. Pero, yes po lang, no offense, very namin. Gusto namin matiyak na yung sinasabi ninyo base sa salita ng Diyos, sa kasulatan. Again, ikumpara natin ang mga mananampalataya ngayon sa mananampalataya. Paglabas pa lang si Mahan, siguro kahit title ng sermon, hindi na maalala. Bakit? Kasi pag uwi na ng bahay, ako na. No? Balik sa usual. Nanood na ulit ng TV, nanood na ulit ng Netflix. O, wala na. Pero yung mga Berean believer, sabi, no, hindi lang araw ng Sabat, araw-araw sinasaliksik nila yung natutunan nila kay Paul. For what reason? No? Not to question Paul, kundi tiyakin nila yung sinasabi ni Paul na ayon sa banal na kasulatan. They were doing their homework. Again, napakahalaga na kilala natin yung nag-aaral, pero pinakamahalaga about that is ang kanyang pinapangaral. Again, no, I don't discount yung personalidad ng mga ngaral. Napakahalaga yun. Dapat magkasama yun. Okay? Pero yes, again, ang pinakamahalaga ay matiyak natin na yung pinapangaral ay talagang naayon sa kasultan. Remember last Sunday, nabanggit ko sa inyo na mayroong minister sa Mexico, nangaral, sabi niya, ako ay inotorize ng langit, ng Diyos na magbenta ng lupa sa langit. At maraming bumili. So, anong gagawin natin? Uy, doon na ako, makakabili na ako ng lupa. Doon na, marami naman bumibili. No. Puntahan mo yung kasulatan. Puntahan mo yung Bible. Ano sinasabi ng Bible? Katulad ng mga Berean believer, kung Berean believer mo, mga Berean believer na ito, nandito sa panahon natin, ay uuwihan sila. At aaralin nila. Yung sinabi noon, bigyan na natin kung ano ba sabi ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na yan. Alam naman ninyo yung kaibigan ko, yung Buloy. No? Marami siyang video, talagang pag may sinabi siya, talaga namang ang tapang niya magsalita. Recently lang, may napanood ako, pero palagay ko hindi ko lang yung muna napanood. Kung sabi niya, kung nakita niyo yung bahay ko sa langit, gusto niyo sabihin ko sa inyo yung bahay ko sa langit, yung doorknob ng mansyon ko sa langit, diamond. Sabi niya yun, hanapin niyo sa YouTube. Bahay, mansyon niya sa langit, doorknob pa lang, diamond. Buwang. So dapat ito tayo sa salita ng Diyos. Kasulatan, banal na kasulatan. With Paul, no offense sa kanya. Okay lang, sige, you go home and then you share the scripture. Kung totoo yung aking sinasabi. Remember yung sabi ni Paul sa mga taga-Galacia? Galacia chapter 1. Galacia chapter 1, verse 8 and 9. Galacia kabanata 1, verse 8 and 9. Subalit kahit kami, so include himself, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi na namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa tinanggap na inyo. We can read over and over again, nasabi ni Paul, ang mabuting balita nito, hindi katna ng tao, hindi buwat sa tao, o ito ay mabuting balita ng Diyos. Sabi niya, pag may nangaral kahit kami,
na iba sa pinangaral namin, iba sa pinanaligan ninyong mabuting balita, parusahan kami ngayon. So with Paul, yes, apostol ako, no? Pinagpambabasa natin sa Corinto, sa Filipo, sa Galasa, pinagtanggol niya kayo ng pagiging apostol. So sabi niya, yes, kung ang pinapangalan ko sa inyo ay hindi, no? Hindi iba sa mabuting balita pinangaral ko, parusahan ako. Lalo na sa panahon natin, no, na ang bilis ng information, ang bilis ng pagkalat ng information, at yes, mabilis ang pagkalat ng kasinungalingan. Natatapos lamang ng PIBA, ako ay nung napanood ko ito, tuwan-tuwa ako. Dahil kinabukasan, nalaman ko, fake news pala. Ano yung balita, no, dahil daw na-disqualified daw ang Brazil. Dahil yung Brazil daw ay pinalaro nila yung reserve player nila na according sa FIFA rule, hindi ko pwedeng ipalaro yung reserve player kapag semi-finals na. So, na-disqualified. So, ako naman, wow, yes! May laban pa, pasok pa sa finals. No? Kinabukasan, ang dami ng video, fake news yan. Wala. So talagang ang bilis ng pagpapalaganap ng information, kaya lang, to be very careful dahil maraming fake news. Maraming fake news na lumalabas. Nung Sunday, no, pinakita, wala akong pinakita dahil wala tayong PowerPoint. Ngayon, I mentioned to you about yung picture na I asked you to make comment. Gusto ko itong gawing example, no, in how we should study or how we should understand ang isang talatang halimbawa na ating pinagbubulay-bulayan. So again, remember, 1 Corinthians 15:3 at John chapter 8 verse 21, para doon sa tao ito, no, sinasabi niya, magkasalungat ito. No, sinasabi ng 1 Corinthians 15:3, Christ died for us, no, for our sin. Pero pagdating naman sa John 8:21, no, you will die in your own sin. So sabi niya, okay, maniwala kayo dyan sa Bible nyo, sa ikapapahamak ninyo. So understanding niya, no, ito ay magkasalungat. Yes, sa biglang tingin, no, they are magkasalungat. Kaya lang, no, ang intindi niya, no, dahil magkasalungat yan, so malabo yung Bible ninyo, sige, paniwalaan niyo na mapahamak kayo. Pero tingnan natin, ganun nga ba? 1 Corinthians 15, verse 3. So, gusto ko lang po bigyan kayo ng, I used to say this, no, kung gusto ko lang ulit paalalahanan tayo, this how we study Scripture, this how we study or understanding the meaning of the Scripture. Halimbawa, again, sa 1 Corinthians 15:3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo na may namatay dahil sa ating mga kasalanan. So, note ngayon, no, Jesus died for our sins. Para maintindihan natin, no, sino itong our, no, sino itong tinutukoy niyang our, no, basahin natin simula verse 1. Mga kapatid, so here we can clearly see na yung our dito, mga believer ito. Ngayon, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. So nakapakinig na sila ng pangaral ng mabuting balita. Iyan ang magandang balita inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. So obviously, no, this word believer, sinabihan ni Paul, no, na Christ died for our sins. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatalin yung pinaghahawakan sa salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang paguluhan ang inyong pananampalataya, ang inyong pagsampalataya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. So very clear, no, na ito ay tumutukoy sa mga sumampalataya sa Panginoon. Now, punta tayo sa John 8:21 na sinasabi nga ng taong ito, magpasalumat ito. So, ano paniniwalaan nyo dyan? Mamamatay tayo sa kasalanan natin, o mamamatay si Jesus para sa kasalanan natin. John 8:21. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis at hahanapin ninyo ako, ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko.
mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. You will die in your own sin. Ang tanong, sino ba kausap dito ni Jesus? Na sinabihan niya, you will die in your own sin. Atras tayo ng kaunti. Let's read. I will just read. Medyo napahaba na ako. Verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw na sanlibutan. Ang sumusunod sa akin magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo. So now, here, makita natin, sinabihan ni Jesus sa John 8:21 na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, mga Pariseo. Now, bakit niya sinabihan ng gano'n? Ikaw lang, verse 13, sinabi sa kanya ng mga Pariseo, ikaw lang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ng ganyang patotoo. Natutuloy natin ang basa, sinasabi ni Jesus, I am the light of the world, pinadala ko ng Ama, itong mga Pariseo, hindi totoo yan. Ayaw na rin maniwala. Kaya, sabi ni Jesus, ayaw niya maniwala, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Kasi, ang gusto ko lang makita natin, so, ganito natin, pag-aralan ng salita ng Diyos. Pag nabasa natin, huwag tayo ura-uradang bibigay ng pakahulugan natin. Kaya, ang pakaintindi ko, ito sinasabi niya. Pero wait, hindi nga, balikan natin. Ano ba sinasabi niya talaga dito? So, basahin niyo yung previous verses, and then sumunod na mga talata. In other words, yung buong konteksto para maintindihan natin talaga kung ano talaga ang pakahulugan. Hindi tayo, mali-mali, ako man dati, ganun dito tinatanong, anong pakahulugan yung binasa mo? Hindi tayo magbibigay ng kahulugan. Para sa'yo, ano ang meaning ng verse? Diba yung tatanong lagi? Pagkatapos basahin, okay, share tayo sa isa't isa. Share tayo. Anong para sa'yo? Anong meaning ng verse? Hindi para sa'yo. Kundi, ano ang meaning ng verse? Anong pakahulugan ng Bible? Yung sinasabi ng Bible. Yun dapat ang isabihin natin. Hindi yung pakahulugan natin doon sa verse. So, to understand it, at hindi tayo maligaw, basahin natin yung buong konteksto. Okay, sorry, medyo napahaba na ako. I just want to read this na lang. As we know, ang mga IMC, ang Iglesia ni Cristo, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, naniniwala lamang sila na siya ay tao. Tingnan niyo pong sabi nila, but we do not subscribe to the belief that Christ is a God-man. Hindi kami naniniwala doon sa paniniwala ng iba na si Cristo ay God-man. 100% God, 100% man. Or both God and man. This is word for word mula sa kanila. He is man in nature according to His own testimony. Tapos nilagay nila open close parenthesis, John chapter 8 verse 40. Na kung babasahin niyo yung John 8:40, ang sabi nito, sinasabi ko lang ang katotohanan, si Jesus nagsasalita, sinasabi ko lang ang katotohanan, narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyo ako ipatayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. So, ang interpretasyon nila, si Jesus tao lang. Bakit? Papatayin niyo, papatayin niyo siyang patayin, mamamatay siya pag pinagbantaan niyo. So, ang Diyos hindi namamatay. Si Jesus mo, mamamatay. Sorry, wala na tayong time. Basahin niyo yung buong pangyayari dyan sa John chapter 8. Ang sinabi niya, ako nga. Babatuhin nila si Jesus because Jesus claimed to be God. Bakit ito? Bago pa pinanganak si Abraham, ako na. The same chapter na sinasabi nila si Jesus ang mamamatay, o tao lang yan. The same chapter na sinabi ni Jesus ang pangalan ng Diyos, I am. Before Abraham was, I am. So that's how you interpret or how you study, see the meaning, understand the meaning ng text. Practical application, HLMC, have your own personal Bible. Pangalawa, listen to the preaching with your Bible, note and pen. Pangatlo, letter M, make this a habit. Ang habit mo hindi yan na-develop ng 2 beses, 3 beses. Pag ginawa natin, sabi nila, 21 times you do it success consecutively, mas sunod, magiging habit mo sa tao. Bagay na yun. Therefore, letter C, you communicate your questions to your pastor. Kung meron kayong ginahintindihan, kung meron kayong magdududa, nandiyan kami to answer your questions. I cannot promise to answer all your questions,
But I can promise you, I want to answer questions. Okay? Magandang gabi tayo pinagyan. Panginoon Diyos, Ama, muli, salamat po Lord sa iyong salita. Kaya sa pray Lord na patuloy itong mabiyaya mamusap sa amin. At salamat Lord for bringing us back, Panginoon, sa mga mananampalataya noon sa panahon ng mga apostles o God. At nawa Lord, ito'y mag-encourage sa amin, mag-inspire sa amin. At parehong Diyos, naming sinasamba, ang Diyos nila ay Diyos namin, ang tagapagligtas na nila ay tagapagligtas namin. Ang salita ng kanilang pinagbubuhay-bulayan, minamahal, pinangangabikan, ay salita namin din pinagbubuhay-bulayan, Panginoon, namin din binabasa, Panginoon. Lord, salamat po Diyos ng marami, kayo ang mukala sa mga salita mo na napakinggan. Kayo all the praises, kayo all the glory.